Canada? Canada! Let's all welcome Eman. Thank you so much for joining me. Yeah, Volkswagen, upo ka na. Ay, uli upuan dito ka. Ay, maglagbay, kumain pa. Maglaro, magmakwentuhan na. Tara na, tara na. Ay, sakay na sa Volkswagen. Ay, tara na, tara na. Ay, sakay na sa Volkswagen. Hello mga Box! Welcome to my channel. Today, we are very much privileged and honored that we are invited sa isa sa mga acting workshop ng Kikoman's Films Production. So later, we will be able to see a sneak peek or kung anong mga nangyayari sa loob ng acting workshop. And we would also be able to do a little game para naman po ma-break yung ice. So ano po ang Kikoman's Film? Kikoman's Films Production is owned by Francis Gazel, a very talented Filipino director, content creator, and indie filmmaker who paved his way in the film industry of the United Arab Emirates. This is actually a great deal for me considering I'm a new vlogger and na-invite po ako sa mga gatherings like this would actually help me boost my channel, get some more subscribers, and be able to increase my viewership. So ano pong hinihintay natin? Tara, samahan niyo po ako. Unlimited po ang ating upuan kaya G, dito po sa Volkswagen. Bago po natin silipin ang mga kaganapan sa loob, big collaboration alert! Ang Volkswagen at Kikoman Films Production ay opisyal na nagpartner para maghatid ng mas makabuluhan, mas malalim at mas high quality na content. Asahan ang mas pinahusay na storytelling, cinematic visuals at top-notch vlogs na siguradong may impact at puso. Guided ng isa sa pinakamahusay na film production sa UAE, mas iaangat pa namin ang bawat kwento from simple moments to powerful experiences na worth watching and sharing. Tara, silipin na natin ang workshop. You're here because you know that only an iron can sharpen an iron.
O yun mga box, di ba? Sobrang intense ng acting workshop ng KMF or Kiko Man's Film. As what I mentioned a while ago, magkakaroon po tayo ng maliit na game lang po for us to enjoy and break the ice. My first contestant would be Eman. Let's all welcome Eman. Thank you so much for joining me. This is gonna be a very simple game only. So I'll be giving you a category. May category po tayo, 5 categories. So you choose the category that you like. And then you will answer first 2 questions. If you will be able to answer 2 of the questions correctly, you're guaranteed. But then, tuloy mo ba siya or hindi? Then pag itutuloy mo, you will get another 2 questions. Pag nasagot mo yung 4 na question, you will get immediately. But the catch is, pag hindi mo nasagot ang 4 na question, you will end up with nothing. So our categories are people, places, current event, geography, and movies. Which category would you like to take? I think places. First question is, what is the capital city of France? 5. Paris. Paris, correct. Second question, which country is home to the ancient ruins of Machu Picchu? I think it's in Peru. Peru is correct. So, currently, you are still guaranteed. But my question is, Okay. would you like to push through for the next 2 questions? If you would be able to answer the next 2 questions correctly, alright! Geography, let's go. Answer 2 correctly, you'll get guaranteed straightforward. You get. Okay, easy question. What is the largest continent in the world? Asia is correct. Second question. Which river is the longest in the world? Nile? Nile River is correct. So would you like to go for more? Sure, yes. Okay, third question. What is the capital city of Canada? Ottawa? Ottawa is Yes! correct. Last and final question. Which country has the most natural lakes in the world? Canada? Canada is correct! Geography. People know movies, make it geography. Geography, okay. First question. What is the capital of Japan? Tokyo. Tokyo is correct. So, first question is always the easiest one. Second, which desert is the largest hot desert in the world? Sahara Desert. Sahara Desert is correct. Bump. So, question is, would you like more? Yes. Okay. Third question, which country has the most population in the world? You know it. It's India. India is correct. Actually, China was the most populated. India now beat China. Wow. Last question. What is the deepest point in the world? What is the deepest point in the world's ocean? Mariana. Oh, what's the name? Mariana. Mariana Trench is correct. Alright. Okay. Yeah. And that wraps up part 1 of today's vlog. Maraming salamat for watching and being part of this journey. Abangan niyo ang part 2, ang one-on-one talks sa Box 10 Unfiltered, kung saan kasama natin ang guest for 10 unfiltered questions. No filter, real talk lang. Para naman sa gustong mag-avail ng workshop or maging part ng Kiko Man Films production, ilalagay ko na lang sa description below ang details and contact info. This is Boxwagon. See you sa part 2! Hindi lahat ng OFW choice ang pag-alis. Minsan, kailangan. Welcome back mga box. Welcome back sa part 2 ng ating vlog. Ito po ang Box 10 Unfiltered. So sa portion po na ito, we will be answering 10 questions and sasagutin po natin yon as honest as possible and unfiltered as possible. So today po, we're going to talk about siguro natanong na rin to ng mostly ng ating mga OFW sa kanilang mga sarili once in a while or nung nag-abroad na sila. Bakit nga ba talaga sila
nag-abroad or bakit sila nandito sa UAE. Sa mga nakakasalamuha ko dito sa UAE with my 16 years dito, mostly yun ang mga rason dahil kailangan nilang pumunta dito sa UAE. And take note, the word is kailangan nilang pumunta dito sa UAE. To be honest mga bok, ako talaga when I came here sa UAE or before I came here sa UAE, marami akong pangarap, mataas yung pangarap ko. Pero most of my dreams ay mga simple things lang. Gusto ko lang ng maayos na buhay, gusto ko lang makatulong sa pamilya ko, yung concept na makakain ng 3 beses ang araw, makapag-provide ng mga things na kailangan ng pamangkin ko at ng pamilya ko. Yun lang talaga yung pangarap ko. And that is one common drive kung bakit nandito ako sa UAE. Hindi dahil choice ko. Kasi nung nasa Pilipinas ako, maganda naman po yung trabaho ko. It was able to provide dun sa mga pangangailangan kong pansarili. Pero hindi siya nakakapag-provide ng mga ibang pangangailangan ng pamilya ko. Especially on that time kung saan nagkakasakit na yung mga parents ko, yung nanay ko specifically, hindi na sapat. So, yung sinabi ko kanina na hindi lahat ng mga OFW na pumupunta or mga nag-a-abroad is choice nila. It's because kailangan, yung iba, kailangan lang talaga nilang mag-abroad. It applies to me. Kasi kaya ako nag-abroad dahil kailangan ko and I would need to provide pangangailangan ng nanay ko dahil yun nga, nagkakasakit na siya. So, I hope you can relate po. So, if you can also put your comments or sagot sa mga tanong na itatanong ko sa sarili ko, okay? Pwede po kayong mag-comment down below sa vlog na ito. So, first question na ating sasagutin. Hindi naman ako pinilit in a sense na kaya ako nag-abroad, kaya ako pumunta dito. Sabi ko nga kanina, dala talaga siya ng pangangailangan dahil maging honest na po tayo, huwag tayo maging ipokrito. I'm sorry for the word. Medyo kulang talaga ang choices natin sa bansa natin na pinanggalingan. Pilipinas, to be perfectly honest. Mahirap maghanap ng trabaho doon, mahirap mag-land sa isang job na makaka-provide talaga ng pangangailangan ng pamilya mo. Makakapag-provide siguro kung walang nagkakasakit sa pamilya, walang merong malubhang sakit sa pamilya. Kung ang kailangan lang talaga natin is kumain ng 3 beses sa isang araw, nakakapag-provide. May mga trabahong ganun. Pero pahirapan maghanap ng trabaho. Sometimes nga, no, mga box, I know you will agree with me, kailangan pa nating maging college graduate. Meron pang cashier na nga lang ang ina-applyan mo, kailangan pleasing personality pa. Mahirap makaland in a job sa Pilipinas na talagang masasabi mong makakapamuhay ka ng tama, sapat. May mabubunot ka kung may magkakasakit, kung may mga emergency na gastuhin, meron kang makukuha agad, may mapagkukunan ka. Tapos meron pang sistema sa Pilipinas, and I know you would agree with me also, yung tinatawag nilang padrino system na nakakapasok sa isang establishment or isang entity ang isang tao na hindi naman qualified. Merong mga applicants na mas qualified pa dun sa nakapasok. It's because may relatives sila doon sa loob ng establishment na yun. O kaya nila napasok yung establishment na yun. Yun, things na alam natin, it's true, na pag-uusapan natin, and it's really very real. So, yung question na yun, kung napilitan ba akong pumunta dito, hindi. It's sort of like pangangailangan. Kaya ako nandito, kaya ako pumunta ng UAE dahil kailangan. Walang pinilit sa akin. Sort of like a choice na rin. Choice in a different way. Kasi kung may choice ako na magstay lang sa Pilipinas and be able to land in a better job that would provide me yung kailangan ko at that very moment, choice kung magstay sa Pilipinas. Sino bang ayaw, no? Yung comfort ng sarili nating bansa, comfort ng kasama natin yung mga pamilya natin, mga kaibigan natin, yung comfort na hindi ka na magbabayad ng renta ng bahay, yung pag-uwi mo, alam mo may pamilya kang
mauuwian na, hindi ka iiwanan, hindi ka tatalikuran ano man ang mangyari. Yung ganun, yun yung sana yung magiging choice ko. Kaso nga walang choice. Kaya ako nandito sa UAE. Second question. Nung pumunta ako dito sa UAE, napakalaki ng expectation ko. Hindi sa lugar, pero expectation ko sa sarili ko. Dahil ang iniwanan kong posisyon sa Pilipinas is hindi naman sa pagmamayabang. Medyo mataas na siyang posisyon. So, ang expectation ko sa sarili ko napakataas. So, while I was planning, nung pinaplano ko na mag-abroad ako, na pupunta ako ng UAE, yung expectation ko sa, makakahanap ako ng ganitong trabaho, I would like in this kind of job, ganito yung magiging sahod ko, kasi may believe ako sa sarili ko. And I know makaka-relate po ang ating mga box dyan na merong iba din na pumunta dito sa UAE, tapos yung expectation nila sa sarili nila is mataas. Hindi sa pagmamayabang, pero pinaghirapan din nila yung posisyon na iniwanan nila sa Pilipinas, yung pag-aaral nila sa kung aling paaralan man sila nanggaling. They have the full right to expect that of themselves. Pero the reality is, and it's really painful mga box, alam ko makaka-relate kayong lahat. Maraming makaka-relate dito. It's really painful kasi siguro if we're going to put it in a percentage, and correct me if I'm wrong, siguro out of 10 person na pumupunta dito sa UAE na mga kabayan natin who have high expectations on themselves, and then pagpunta nila dito is wala, hindi pala yun yung mangyayari sa kanila. Siguro 1 out of 10 ang nagkatotoo or nagkaganon yung sitwasyon nila dito. Pero dito po talaga you have to start from the bottom of the ladder. Hindi magmamatter yung experience mo sa Pilipinas. Most of the time, and I'm not saying all, most of the time, hindi magmamatter yung pinag-aralan mo sa Pilipinas. Hindi magmamatter yung award na nakuha mo during graduation. Hindi. Dito po is skills. Dito po is you would really have to prove that you're fit in the job. And dito po is maghahanap po sila ng experience dito sa UAE. Siguro I would understand because UAE po is composed of a population na sobrang diverse. Napaka-diverse po ng population ng UAE. Merong Americans, merong British, Australians, Filipino, Indians, Pakistans, Spanish. Marami, napaka-diverse. And mean to say, when it's diverse, it goes na kailangan mo ng sort of like an expertise to deal with those people of different culture, different practices, different attitudes, and you know, yung different customs nila. So, yun siguro yung parang batayan in hiring someone. So, they would need someone who has a local experience na dito sa UAE, or an experience in the Middle East, may it be Qatar or Saudi Arabia or Kuwait, kasi sa Middle East ganun mostly ang population is a diverse population composed of different cultures. Kaya nga siguro yung mga taong nag-i-expect na darating dito sa UAE and for them to land in a particular job or a certain job na pinapangarap nila dahil ganito na nga yung posisyon nila sa Pilipinas, yun na nga yung narating nila, but then again they end up something different or something na hindi nila ini-expect. Ako, ito hatabi, total nagva-vlog na rin ko, and I'm showing my life and myself open to everyone. When I left po the Philippines, I am a call center supervisor. Malaki na po yung position ko doon. And then when I came here sa UAE, ang first ko pong naging trabaho is a salesperson. Nagbebenta po ako sa mall. Yun po yung first kong trabaho. Which is kinda nahiya po ako, to be honest. And yun po yung totoo, nahiya po ako. Hindi ako nahiya sa mga tao, hindi ako nahiya sa mga kaibigan ko, nahiya ako sa sarili ko. Because yun nga, yung in-expect ko pagdating dito is magiging ganito ako, magiging ganyan ako, dahil alam ko yung kapasidad ko but then again, when I came here, yun yung naland ko na job.
And until later on, na ano ko na parang napagtanto ko na okay, I have to accept it. I have to start from the bottom of the ladder, work my way up, and then learn the trade, learn more about UAE, and eventually, ayun, currently right now, masasabi ko I am in good position naman po. Question number 3. Aray, yun. Ang unang sampal nung pagdating ko dito sa UAE. Ang unang sampal nung pagdating ko dito sa UAE is yung mga sinasabi nila about please don't hate me mga boksa, about this. I'm just trying to be real and honest as much as possible kasi nga 10 unfiltered questions, 10 unfiltered answers. Yung reality, yung mga naririnig ko about crab mentality within our culture, mga Pilipino, it's true po, it's totoo. And I don't think it only applies to our culture, mga kababayan natin. It also applies to different culture. Crab mentality is actually everywhere. Hindi lang po, and I really disagree na nasa Pilipino lang yan. Pero me personally, I experienced it firsthand. And it pains me a lot na yung paghihirap ko na yan came from a kabayan. Kwento ko lang sa inyo. Yung experience ko po is I was called on for an interview with an airline here sa UAE as customer service. Kasi yun nga yung experience ko sa Pilipinas. I'm with a call center. So customer service, and then bago lang ako dito nun sa UAE, hindi ko alam kung saan ako pupunta, and it so happened na medyo limited na yung budget ko. So I took the metro, and then I went to the airport. And then meron akong nakitang dalawang kabayan who was wearing the uniform ng company na pupuntahan ko for the interview. So I went to them, tinilapitan ko sila, and I asked them, saan ba dito yung ganitong kumpanya kasi meron akong interview for ganun-ganun. Tapos, tinuro nila ako dun sa daan na pupuntahan ko. And then, sabi ko sa kanila, mahal ba pag tinaksi ko kasi medyo gahol na ako sa oras. Tapos sabi nila, hindi, malapit lang, diretso ka lang dyan. So, sabi po, maraming salamat po kabayan, ganun. So, nilakad ko yung tinuro nilang daan kasi sabi nila diretso lang daw ako, basta diretso, walang liko-liko. I don't know what happened pero napalingon ako sa kanila. And then nung nakita ko sila, tinitingnan nila ako, tawang-tawa sila sa akin. As in, tinatawanan talaga nila ako. Nung pagdating ko doon sa dulo, ang daan pala ay tunnel, airport tunnel. Sabi ko, hala, wala nang ibang dadaanan. Wala na talaga akong ibang madadaanan kundi for me to go into that tunnel. And then nung tiningnan ko naman yung tunnel, feeling ko parang okay, medyo lang naman, maliit lang naman yung tunnel kasi may nakikita akong ilaw. Pagpasok ko sa loob ng tunnel, summer nun, sobrang init mga box. Alam niyo kung gaano kainit ang UAE pag summer, na pwede kayong magprito po ng itlog. Pagdating ko sa gitna ng tunnel, nasa gitna pa pala, yung ilaw nakikita ko pala is parang fluorescent light or ilaw ng tunnel. Ang haba ng tunnel at wala na akong choice kundi tahakin yung tunnel na yan. Nung tinahak ko yung tunnel na yan hanggang sa dulo, dumudugo na po yung ilong ko dahil sa sobrang init. So yung dugo tumutulo na hanggang sa damit ko, hanggang hindi na po ako nakapunta sa interview, at ang nangyari is na-forfeit po yung chance ko for that interview and be able to land in that job. So yun po yung one reality na pagdating ko sa one reality na nangyari sa akin pagdating ko dito sa UAE. Yun pala, totoo pala yung mga sinasabi nila na minsan naman, not most of the time, minsan yung sarili nating kababayan ang magpapahamak sa atin. Another reality na nag-hit sa akin sa UAE when I came here is ang hirap palang maghanap ng trabaho. Pagdating mo dito, akala mo makakahanap ka kagad ng trabaho. Hindi, box. Sobrang hirap maghanap ng trabaho dito. Maraming trabaho. As I swear, kung magse-search kayo sa mga Indeed or mga Find Jobs or LinkedIn, maraming trabaho. Pero take note, ang dami mo ring kompetensya. Like take for example, mag-a-apply ka on a certain job like salesperson. 3 ang hahanapin. Ang kompetensya mo 500.
Imagine the ratio, the probability of you being able to land in that job. Ang liit ng tsansa. Kaya ang hirap maghanap ng trabaho dito. That's one of the reality na sumampal sa akin when I came here sa UAE. Which I know, makaka-relate din yung mga kaboks natin dahil alam ko, kung hindi man ikaw, meron kang kaibigan or kapamilya na ganun din ang naging experience sa UAE. Nahirapan din silang maghanap ng trabaho. Next question. Kung pinagsisihan, yes. To be honest po, there was a certain point in my journey, sobrang pinagsisihan ko talaga why I came here. Pero, don't judge me mga bok. Ang nangibabaw sa akin ay hiya. Nahiya ako umuwi sa Pilipinas na nag-abroad ako at wala akong narating. Nahiya ako sa Pilipinas na pumunta ako dito sa abroad. Ganito ang posisyon ko sa Pilipinas. Ganito ang natapos ko sa Pilipinas. Pagdating ko dito sa UAE, ganito ang trabaho ko. Yun yung sort of like pinagsisihan ko kung bakit pumunta pa ako dito sa UAE. Pinagsisihan ko rin somehow na nakipagsiksikan ako para magkaroon lang ng bed na matutulugan that time. Dahil sobrang hirap talaga, sobrang mahal ng accommodation dito sa UAE, ng cost of living dito sa UAE, sobrang mahal. Yung comfort na meron ako sa bahay at sa bahay sa Pilipinas at comfort na nakukuha ko dito sa UAE is sort of like 1/4. Ganun kahirap. May mga times na pinagsisihan ko rin na sana kung nandun na lang ako sa Pilipinas, kung hindi na lang ako pumunta dito. Siguro, ganito na yung posisyon ko doon sa Pilipinas na hindi ako sana nagsimula ulit sa mababa nung pumunta ako dito. Na sana yung mga times na na-spend ko with my mama and my sisters and my siblings is hindi sana nakuha, hindi sana nawala. At sana nakapag-spend ako ng more time with them, lalo na sa mga time ko sa pamangkin. And I know most of you ganun din yung naramdaman, especially yung mga nanay at mga tatay, yung mga parents na hindi naman nila choice na pumunta dito sa UAE, kundi kailangan nilang pumunta dito sa UAE dahil kailangan nilang mag-provide para sa mga anak nila at sa pamilya, itaguyod ang pamilya nila. Yun, kaya yun yung mga things na pinagsisihan ko when I came here sa UAE. Next question. Ako kasi when I came here sa UAE, wala pa naman akong wala akong pamilya at wala pa rin akong pamilya until now. Ako super close ako sa nanay ko. I'm the youngest among 4. Ako yung bunso. And then sobrang close talaga ako sa nanay ko. Even kahit nung nagtatrabaho na ako noon sa Pilipinas, and every time I go home sa probinsya namin sa Surigao, sa Cantilan, Surigao del Sur, kasi sa Cebu ako nagtatrabaho. Every time uuwi ako, doon ako natutulog sa bed ng nanay ko. Magkatabi kami ng nanay ko. Sobrang close talaga kami. So siguro, kung meron akong pinakamahirap i-let go, yung mga moments na hindi ko na makakatabi yung nanay ko, yung mga moments na hindi na kami makakapagkwentuhan ng nanay ko, mga future moments, mga moments na mangyayari pa lang dahil nandito na ako sa abroad, hindi ko nakasama yung nanay ko at sobrang layo na namin. And another thing is siguro yung comfort nga ng sarili nating bansa, sarili nating bahay, yung wala kang takot that you might end up this way at wala kang matatakbuhan. Kung may mangyayaring masama sa'yo, meron kang pamilya na aalalay sa'yo. Kung magkakasakit ka, may mag-aalaga sa'yo. Kasi pumunta ako dito, ako lang mag-isa. Yun siguro yung mga things na parang nag-hold back sa akin na para pumunta dito sa UAE. Kayong mga kabox, please comment naman down below kung ano yung mga things din na nakakapagpa-hold back sa inyo or nagdalawang isip kayo na ituloy na pumunta or mag-abroad or pumunta dito sa UAE.
Siguro kung hindi ako nag-UAE, nasa Pilipinas pa rin siguro ako. Sa Pilipinas wala naman akong ibang pupuntahan. As what I've said a while ago actually, wala talaga sa radar ko ang mag-abroad. Hindi ko talaga pinangarap na mag-abroad. Nag-abroad lang ako dahil nga kailangan. Yan. So kung wala ako dito sa UAE, siguro nasa Pilipinas ako, nasa call center pa rin ako. Siguro mas mataas na yung position ko ngayon, or I could be with a different call center company, with a different job, or I could start my own business. Sa Pilipinas kasi may pagka-business minded din po ako. And then siguro din po kung wala ako dito sa UAE, baka rin napasok na ako sa politika. Kung hindi niyo pa naitatanong, yung family po namin is a family of mga politicians rather sa Pilipinas, particularly sa Surigao. Yung grandfather ko po is the first ever barangay captain sa Barangay Magusilom, Cantilan, Surigao del Sur. Nung high school ako, naging president ako ng student body, vice president ako ng student body nung college. Tapos SK Kagawad ako sa amin when I was still in my teenage years. Yun, so baka siguro na-pursue ko yung politics, baka nasa politics ako ngayon. Pero with what's happening right now sa politics sa Pilipinas, I don't think I would love to be a politician. No offense dun sa mga politicians natin or dun sa mga kababayan natin who really have the heart to serve the people and genuine service talaga sa mga kababayan natin, sa mga constituents nila, may it barangay man or provincial or regional or national position. Good job po kung yun talaga yung ano natin. Pero with what I'm seeing sa news, I don't think I would be part of that circle. Marami pong kapalit box ang pagiging OFW. Ang kapalit po ng pagiging OFW, unang-una is oras. Oras dahil malayo ka na sa pamilya mo. Kung ikaw ay isang OFW na nanay or tatay, yung oras na dapat ginugugol mo para sa anak mo, para maglaro, para magkaroon ng moments, para magkaroon ng memories, at para magabayan mo siya sa kanyang paglaki, is kukunin po ng pagiging OFW. Oras sa pamilya. Oras din sa sarili mo. Oras sa sarili mo dahil pagpunta mo dito sa UAE, magsisimula ka ulit sa panibagong yugto, magsisimula ka ulit sa bottom ng inyong career growth. Whereas kung sana may choice, marami tayong choice sa Pilipinas, sana yung nasimula natin sa Pilipinas is mapaangat pa natin, tumaas pa tayo ng tumaas hanggang makapag-provide tayo ng mas magandang buhay pa sa ating mga pamilya, at para din mabigyan natin ang ating sarili ng parang fulfillment na dun sa mga years na nag-aral tayo, dun sa mga years na pinaghirapan natin yung pag-aaral natin. Kung meron man tayong achievement sa school ng pag-graduate natin, is ma-justify yun dahil nagkaroon tayo or umangat tayo sa sarili nating bansa. Kaso nga, pagkakasabi ko a while ago, minsan talaga wala tayong choice sa ating sarili. So yun po ang unang kinukuha or kapalit ng isang pagiging OFW. Pangalawa, yung emotion. Emotion dahil sa video na lang natin nakikita yung ating mga anak. Kung may pamilya kayo yung ating pamilya, yung ating nanay, yung ating tatay. Minsan, dahil nga alam natin sa hirap ng buhay sa Pilipinas, minsan gusto nating umiyak in front of them dahil sa hirap ng buhay dito sa UAE. Sa hirap ng buhay ng pagiging OFW. Minsan gusto nating umiyak sa harap nila. Pero dahil nga sa hirap ng buhay sa Pilipinas, itatago ng mga OFW. Itatago ng mga OFW yung emotion na yun. Hindi nila ipapakita kasi gusto nila, pagkaharap nila yung nanay nila, yung tatay nila, yung anak nila, yung asawa nila, yung kapatid nila, yung kapitbahay nila, yung kaibigan nila,
Ang gusto nila ang makita isaya. Para din yung lungkot na nararamdaman ng ating mga kapamilya sa Pilipinas is mapawi. At makita nila, oh, okay naman pala yung anak ko doon. Oh, okay naman pala yung asawa ko doon. Oh, okay naman pala yung kapatid ko doon. Oh, okay naman pala yung kaibigan ko doon. Yun, emosyon na hindi natin halos na ilalabas. Yung mga sinasabi ng mga kababayan natin na minsan hindi naiintindihan ng mga tao sa Pilipinas, ng mga kaibigan natin na yung nakikita nila sa FB, sa Instagram, sa TikTok, masasaya ang mga OFW. Of course, hindi naman po sila magpo-post ng something na malungkot. Hindi naman po sila magpo-post ng something na umiiyak sila o naghihirap sila. Kasi gusto nila ipakita sa mga pamilya nila sa Pilipinas, mga kaibigan nila, anak nila, asawa nila, na okay sila, masaya sila dito. The truth of the matter is, mahirap at malungkot dito sa UAE or dito sa ibang bansa. Parang napaisip ako dito sa tanong na ito. Ano yung bagay daw na hindi sinasabi ng mga OFW bago ka umalis? Siguro para sa akin mga box, ang bagay na hindi sinasabi ng mga OFW bago sila umalis is ayoko na dito. Oo. Kasi ako personally, yun din ang parati kong sinasabi sa sarili ko, ayoko na dito. Hindi dahil sa ayaw ko sa UAE, napakaganda po ng UAE. Ang government ng UAE supports each and everyone, lalo na sa nangyayari ngayon sa UAE, sa bansa namin. Napaka-safe po namin dito. Supported po kami. Ang mga bilihin, tumaas man, pero konti lang, hindi masyadong naka-apekto talaga. Napakaganda ng lugar na to. Napaka-safe, ang linis, disiplinado yung mga tao, protektado ka ng mga pulis, protektado ka ng government. Pero, ang hindi sinasabi ng isang OFW is, ayoko na dito. Ayoko na dito siguro on the sense na gusto ko kasama ko kayo. Gusto ng mga nanay, kasama nila yung mga anak nila at yung asawa nila. Gusto ng mga tatay, kasama nila yung mga anak nila at mga asawa nila. Gusto ng mga anak, kasama nila yung nanay at saka yung tatay nila. Yung lungkot ng pagiging mag-isa ka lang dito, pag nagkakasakit ka, walang aakay, kahit masakit na yung katawan mo, kailangan mong pumasok pa rin sa trabaho. I think para sa akin ewan ko sa ibang mga box natin, mga kababayan nating mga OFW, meron ba kayong hindi sinasabi sa mga kapamilya ninyo, pamilya ninyo, anak ninyo, asawa ninyo, bago kayo umalis? Pero pagkatapos ng pagsabi ng ayoko na, wala akong choice. Kailangan. Nandito pa rin ako because I'm able to provide to my family. Nabibigay ko yung pangangailangan ng mga pamangkin ko kasi my mother passed away during the pandemic. So, and then my brother also passed away. So, mayroon pong naiwan sa aking 3 bata na babae. Actually, napatapos ko na yung isa. College na siya. Hello, Ray Ray. Shoutout sa'yo. And then, yun. So, nasa Manila siya ngayon. I think she is also pursuing BPO industry. Yun, napatapos ko na siya. And then, meron pang 2. So, yun yung the reason why I'm still here sa UAE. At siguro naman, mostly na ng mga box natin, yun din yung main reason kung bakit nandito pa rin sila. Is they are still able to provide to their family at meron pa silang sinusuportahan. Kaya nandito pa sila. That's one thing. Second thing is that yung convenience po na binibigay ng UAE sa mga OFW or mga kababayan natin na nandito sa UAE. Convenience in terms of transportation, convenience in terms of bilihin, pagkain, availability, convenience in terms of leisure, yung may mapupuntahan ka, kung bagot ka na talaga, maraming mapupuntahan na libre na hindi binabayaran. At saka yung convenience and security na hindi kayo pinapabayaan ng government. Although hindi ka lokal dito and isa kang expat
or OFW ka, yung support na binibigay po ng government ng UAE is sapat, hindi lang sapat, sobra-sobra para sa mga OFW, lalo na sa mga kababayan natin. So, that's 2 reasons why nandito pa rin ako sa UAE. Third reason might be I'm able to give myself things na siguro kung nasa Pilipinas ako hindi ko mabibigay sa sarili ko. Hindi sa pagmamayabang ha, and please don't get me wrong on this. I'm able to buy myself a car na ang bilis. I'm able to get gadgets na gusto kong bilhin agad-agad dahil mura. And then I'm able to eat the food that I want to eat dahil accessible siya at mura. So, yun yung mga things na siguro the reason for me personally the reason why I'm still here in the UAE. So kayo, kung meron kayong another reason or meron kayong maidadagdag na reason why nandito pa kayo sa UAE, please lang comment down below. Siguro if I'm going to base it sa current situation ko ngayon dito sa UAE, out of all the struggles that I had to go through to be able to land in kung ano ang meron ako ngayon, is yes, gagawin ko pa rin ang pagiging OFW. Because one thing, yung purpose na pumunta ako dito sa UAE is for me to be able to support my nanay, my mom, dahil sa pangangailangan niya sa health niya. And I was able to do that. Nasuportahan ko po. Second thing is that nung nagkatagalan, I was able to bring my sister here also sa UAE. I'm able to bring my brother-in-law also here sa UAE for them to be able to provide also to their family. Nagawa ko rin yun. So, in a way, nakatulong din ako sa mga kapatid ko. For them to have not a rich life but somehow a comfortable life. Pangatlo is in terms of healthcare dito sa UAE, napakaganda po ng healthcare ng UAE. Kung may insurance ka, actually lahat naman ng company dito merong insurance. Yung insurance po, it provides you fast, mabilis po na action sa mga ospital, libreng gamot kahit anong operation man yan, as long as covered ng insurance mo. And mostly insurance, they cover it talaga. I myself, nakapag-take advantage din ako ng opportunity na yun na binibigay ng healthcare ng UAE. Fifth and last is currently, right now, after 16 years, I can say I'm living a comfortable life. Hindi mayaman, hindi mahirap, comfortable. Meron akong mode of transportation that I can have anytime I want. I have all the gadgets that I need. Meron akong sapat na kita for me to be able to provide sa dalawang pamangkin ko na still are going to school. So, yun, parang if I am to be asked if I'm going to be asked kung may chance ako bumalik sa simula ulit as like before, magdi-decide ako sa OFW? Yes po. Kayo po, Box, kung kayo ang tatanungin ng ganung question, kung babalik kayo sa panahon, pipiliin niyo pa rin ba maging isang OFW? So, ang tanong ko sa inyo mga Box, bakit kayo nandito sa UAE? Choice ba o kailangan? Comment kayo sa baba para marinig naman po natin ang story ng inyong buhay dito sa UAE. So yun po ang ating Box 10 Unfiltered. Ito po si Box, walang script, walang arte, real talk lang. Bye-bye!